Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sinasabi ni Jesus ngayon na ang panlabas na pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi pa sapat upang tayo maging tunay na mga alagad niya. Kailangan magmula sa ating mga puso ang pagsunod sa mga kautusan niyang ito. Sa pagdiriwang natin sa Eukaristiyang ito, tayo naway lumago sa pag-ibig na malaya, responsable at bukas palad. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitalita tayo lang. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo at mga pagbasa, tayo inaasahan ng Panginoon na sumunod sa kanyang mga utos ng bukal sa ating kalooban. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo ay naamin ko Sa mga Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid, kaluma ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga angel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Bye.
Ebanghelyo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at mga asahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapabuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan na kami sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Sirach na ang Diyos na nakababalik sa lahat ay may namahandang gantimpalang buhay para sa mabubuti at kamatayan sa mga makasalanan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong kaibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan ba'y wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos, upang aming talimahin at sundin ng buong loob. Ngayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong inay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ito ang iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautosan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas, mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong loob. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ang karunungan ng Diyos ay nagbubunyag sa kahalagahan ng katubusan sa krus ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na hulang, sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinapangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito, unang mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malito. Ang tinutukoy ko ay ang panukalan ng Diyos na nangingin sa tao. Itinalaga nito para sa aking kadalakilan. Bago likhain ang sanlibutan, isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunan ito'y walang nakakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila tinapos sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao. Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya.
Subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya na hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, mawawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaligitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaligitang bahagi nito, at magturo ng ayon sa mga tao, ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahanod ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng lambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay magbibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapi. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapit na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, lukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ay siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon,
Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa apoy, itapon sa impyerno. Sinabi din naman, kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, na hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawa muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkus ay tutdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y di mo mapuputi o mapaitim. Sabihin mo na lang na oo, kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat nasa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati naman natin mga katabi natin ng magandang umaga. Kumusta na po kayo? Noong nakaraang araw ay pinagdiwag natin ang araw ng mga puso. Iba sa inyo may hangover pa sa araw ng mga puso. May mga nakapula pa. Kumusta po yung araw ng mga puso ninyo? Masaya ba? Mapakla ba? Mapait ba? Iba umaawit pa no? Ano yung kanilang awit? Kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko, mahal kita. Mami Gets, malaya ka na ba? Hindi pa. Gusto mo nang lumaya? Kayo nanay, malaya ka na? Way pa? Ano gusto mong gawin? Kayo po, malaya na kayo? Masaya ka naman, kayo di malaya. Talaga naman. Yaan nyo na yung iba. Mga kapatid, ang kalayaan ay biyaya ng Diyos. Amen? Paano ba natin ginagamit ang ating mga kalayaan sa pamagitan ng ating mga pagpili? Ang sarap mabuhay ng may mga pinagpipilian. Pero mga kapatid, kung ang kalayaan ay biyaya ng Diyos, hindi ibig sabihin nito na pwede mo nang gawin kung ano gusto mo kasi sinasabi mong malaya ka. May mga ganyan, no? Sinasabi mo kung pakialaman, malaya akong gawin kung ano gusto ko. Yun bang ibig sabihin ng kalayaan? Yung bang tunay na kahulugan ng kalayaan? Yung gagawin mo na lang kung ano ang gusto mo. Mga kapatid, kung ang kalayaan ay biyaya ng Diyos, dapat sa pagpili natin, gamit ang ating kalayaan, ang pinipili natin kung ano ang mabuti at kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? At doon, sa pagpili natin sa kalooban ng Diyos, dito natin mas lalong napapakita yung paggamit natin ng kalayaan. Mga kapatid, yung pinapakaya sa atin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sirach. Maaari mong sundin ang utos ng Diyos o hindi. Sapagkat ikaw ay mayroong kalooban. Ikaw ay may biyaya ng kapayapaan. Pero mga kapatid, no, sa paggamit ng kapayapaan, kalayaan, gamitin natin ito ng naayon sa nagbigay ng biyaya. Piliin natin palagi ang Diyos sa ating buhay. Sundin ang kanyang kalooban, sumunod sa kanyang mga utos. At sa pagsunod sa utos ng Diyos,
tayo ay may tuturing ng mga mapapalad. Sabi sa ating salmong tugunan, mapalad ang mga sumusunod sa utos ng Diyos. At sa pagsunod sa utos ng Diyos, ginagamit natin yung biyaya ng kalayaan. Mga kapatid, sa pagsunod sa utos ng Diyos, dapat ito ay bukal sa ating mga puso. Hindi yung tayo ay napipilitan lang. Naalala niyo yung mga bata pa kayo, di ba? Ang sarap tayo maglaro ng bata tayo sa kalsada. Naalala niyo maglaro sa kalsada? Di ba? Maglalaro ka ng shato, piko, patintero, tumpong preso, galamba, mga galon, text, di ba? Tapos bigla ka tatawagin ng nanay mo, sarap-sarap maglaro. Yan na, halika rito, utusan kita, bumili ka ng mantika sa tindahan. Anong sasabihin? Ano ba naman si nanay, naglalaro ako eh. Sarap-sarap maglaro eh. Tapos susunod ka rin. Akin na yung pambili. Pero mamakot natin naman. Diba? Ganon. O kaya susunod ka, kasi sabi ng nanay mo, sige na, bumili ka na, sumunod ka na, sa'yo yung sukle. Ayan, ha? Nagmamadali kayo, di ba? Pag may sukle. Tapos hindi mo alam, yung sukli pala, piso lang, no? Pero okay na yun, may pambili ka na ng basuka. Better down, no? Mga kapatid, nung tayo mga bata, kapag tayo sumusunod, tuto sa mga magulang, minsan tayo ay gano'n nga, no? Nangmuliyot, nagtatamulot. Pero sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, inaasahan ng Panginoon na tayo ay lumago, no? Sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay dapat nagmumula sa ating mga puso. At sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa utos ng Diyos, dapat nakikita natin yung lalim at yung karunungan ng Diyos sa kanyang mga utos. Sa ating Ebanghelyo, dito yung pinamahal sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang tahasang pagsunod at pagtupad sa utos ng Diyos at ng mga propeta. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung akala ninyo naparito ako upang pawalang bisa ang mga utos at mga aral ng mga propeta, nagkakamali kayo. Naparito ako upang ipaliwanag at tuparin ang mga utos at ang mga aral ng mga propeta. At tunay na tunay, sa ating Ebanghelyo, ay pinaliwanag ng ating Panginoon Jesucristo yung mga utos, binigyan niya ng lalim yung mga utos. Hindi lang basta sinasabi doon, huwag kang papatay. Sabihin nga ninyo, huwag kang papatay. Sino po sa inyo dito nakapatay na? Sa kamay. Atin-atin lang. Nakapatay ng langga, sipis, no? Manok, no? Grabe. Diba? Mga kapatid, kung titingnan natin yung lalim ng utos na ito, dadalhin tayo sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang pagpatay ay hindi lang literal na pagpatay. Ang pagpatay ay nagmumula sa ating puso. Marami sa atin hindi nga pumapatay. Paano sinusunod kay utos ay hindi ako pumapatay. Pero sa puso niya, pinapatay niya yung kanyang kapwa. Di po ba? Sa pamagitan ng pagtatanim ng galit sa kanyang puso. Alam po yung mga nanay, mahilig ko magtanim, no? Nagtatanim tayo, di ba? Orchids, roses, gulay, yung tinatanim sa bakuran niya. Tapos, tinatanim niyo yung bougainvillea, tinatanim niyo yung galit, yung sama ng loob, no? Pati tinatanim, no? At lumalago din yan. Di po ba? Mga kapatid, tandaan po niyo yung tinatanim may halaman lamang at mga puno, hindi ang sama ng loob. Kasi kapag tinanim natin ang sama ng loob, ang galing at ang puot sa ating puso, no? Lumalagot kayo sa utos ng Diyos. No? Huwag kang papatay. Diba? Kung minsan kapag nagagalit tayo, pinuputol natin yung mabignayan doon sa taong kagalit natin. Hindi natin pinapansin. May iba sa atin, 5 taon na nakalilipas, hindi niya pa rin pinapansin yung kanyang kagalit. Di po ba? Para bagang wala na siya sa kanyang buhay. Sabi niya, hindi ako mamamatay kahit hindi ko siya pansinin. Di ba? May mga ganun. Pero mga kapatid, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, no? Kapag ikaw ay maghahandog sa gambanan, naalala mo na mayroong sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka sa iyong kapatid sa kakabumalik at maghandog ng iyong kaloob. Hindi kaaya-aya sa Panginoon ang mga handog na binibigay natin kung alam natin sa kaibuturan ng ating mga puso na tayo ay may galit at may sama ng loob
sa isa't isa. Mas nagiging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos kung aalisin natin ang buos, ang galit at ang sama ng loob sa ating buhay. Hindi kanyang kalooban sa atin upang tayo ay patuloy na makasunod sa kanyang mga utos. Pangalawa, sabi ng ating Panginoon Kristo, huwag kang makikiapid. Sino po sa inyo dito nakikiapid sa kamay? Wala? Ito na lang. Sino po sa inyo dito may kabit? Wala? Sino sa inyo dito ang kabit? Ako lahat? Yung pakikiapid na binabanggit ng ating Panginoon Kristo ay hindi lang yung pagsama sa asawa ng may asawa, kundi mas pinalalim pa ng ating Panginoon Kristo yung kahulugan ng pakikiapid. Sabi ng ating Panginoon Kristo, ang sino mang tumingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa, siya ay nakikiapid sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Yung pagtingin ng may kahalayan sa iba ay isang uri ng pakikiapid. Marami nagsasabi, ay hindi ako nakikiapid, tapat ako sa asawa ko. Pero pag may dumaan, with you. Tapat ako sa asawa ko, pero kung ano binabasa, kung ano pinapanood sa internet, di mo ba? Para kapatid, ito mga bagay na ito ay pagpapakita rin ng pakikiapid sa ating mga puso. Huwag lang natin tingnan yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng external, kundi tingnan natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kaibuturan ng ating mga puso. Kasi doon nagsisimula yung ating pagkakasala. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Huwag kang mangangako kung hindi mo naman masusunod ang iyong mga pinangako. Dami din yan, nangangako. Next week, magsisimba ako sa grotto. Ay, may tongits pala kami. Sa susunod na linggo, magsisimba talaga ako. Ay, may tupada. May Kristo din naman dun eh. Diba? Pag tayo yung mga nako, kung hindi natin masusunod. At ano pang sabi ng ating Panginoon Kristo, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa pagsusumpa. No? Kapag ko sumusumpa, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Madalas sinasabi natin yan, no? Swear to God. Ayan, di ba? Swear to God. Text man, mamatay man, ang tagal. No? Mga kapatid, ito mga bagay nito ay kalooban ng Diyos na kung saan dapat nating maging bagayan sa ating pamumuhay. Sumunod tayo sa utos ng Diyos na nagmumula sa ating mga puso. Sapagkat ang puso natin siyang may kakayahan na makita ang lalim at kahulugan ng mga utos ng Diyos. At sana, siyasatin natin palagi ang ating mga puso. Magkaroon tayo ng tinatawag na examination of conscience. Nagagawa niyo ba yan? Yung bago ka matulog, tingnan mo muna kung yung mga mali mong nagawa sa araw nito at hingi mo ng tawad sa Diyos. O kaya naman tingnan mo kung ano yung mga mabubuting nagawa mo sa araw nito. At kung may nakita kang hindi magandang mabuting ginawa mo sa araw nito, tanggalin mo. Kinabukasan, baguhin mo. Di ba? Yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kapag ang mata mo ang naging sanhi ng pagkakasala mo, tukutin mo. Di po ba? Mas mainam pa, pumasok ka sa kalye ng Diyos ang kulang yung katawan kaysa sunugin ang buong katawan mo sa impyerno. Kapag ang Panginoon mo ang naging dahilan ng pagkakasala mo, tutulin mo. Di po ba? Mga kapatid, kung susundan natin ito ng literal, siguro, habang nagmimisa ako dito, iba sa inyo walang mga mata. Pati si Father walang mata. Iba sa atin siguro, mga putulang kamay, putulang daliri, kasi namupit, manuntok, walang paa, di ba? O kaya yung iba sa atin ay mga pipi. Bakit? Putulin dila kasi chismosa, Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon Kristo,
Ano man ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala upang hindi makasunod sa kalooban ng Diyos ng buong puso ay dapat natin putulin. No? Dapat natin putulin. Lahat ng mga pagkakasala na gagawin natin ay putulin natin bilang paghahanda na rin natin mga kapatid sa nalalapit na pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. Sa 26, Kwaresma na po yun. Ano? Meron na po, Ash Wednesday po yun, no? Papahira na po tayo ng abo sa ating mga loob. May minsan din po tayo, di ko alam anong oras pa yan na, i-announce na lang later. Okay po? Paghanda natin ang pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos na nagmumula sa ating mga puso, upang mas maging makahulugan ang pagdiriwag natin sa panahon ng Kwaresma. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus ng matainigin, nangaot sa kinalooban ng mga limao, nang may 3 araw ng buhay na maguli. Umakyat sa langit, nagatulog sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at huhukom sa mga mabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama natin nasa langit upang marinig ng sangkatauhan ng kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang ating tutugon sa bawat panalangin. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Diyos namin Ama, pakinggan mo kami. Umakay nawa ng mga sumasampalataya ang mga pinuno ng ating simbahan tungo sa malalim na kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Gawing gabay nawa ng mga pinuno ng ating bayan ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Maging lugar nawa ng banal na presensya ang bawat tahanan upang matutong umahinga ang bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Maibahagi nawa natin ang habag ng Diyos sa mga may sakit at may kapangsanan, lalong-lalo na si Sky Weldon. Manalangin tayo. Makatanggap nawa ng habag ng Diyos ang mga kapatid nating tumanaw na, lalong-lalo na ang kariliwan na Lani, Lourdes, Dante Domingo, Teresita Patropes, Alfonso Quirón, Sharon Reyes, Glenda Villanueva, Corsiana Bribol, Marilyn Elpidio Catalina Coloso, Josie Quirón, LMPG Quirón, Ariel Saurel, Romeo Pilapi, Bibi Girl Pilapi, Ronnie Borlagdatan, Rebecca Ortiz, Nini Lu Romero Shea, Proctosa Zagado, Maria Estrella Arboladora, at Mr. and Miss Mila Orines. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati ng ating pansariling kahilingan. At isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni John Paul Edwards, Remis Garden, Bondoc Garden, Aubrey Ann de la Cruz, Drake and Jane de la Cruz, Sister Ong, Ian Palacio, Marites Pape Vera, Bob Manzano, Reyna, Dan Ray de Leon, Mrs. Edelina and family, Mrs. Nolida and family, at para sa biyaya ng buhay ni Hernani Bernal. Manalangin tayo. O Diyos, buksan mo ang mga mata ng lahat ng taong nawalay sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kami pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihing namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ating alay ang ating mga handog
sa dambana ng Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin na wala ng Panginoon, ito patunayan sa iyong mga kamay, sa kapulilan na at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at palagubuhin ng aming dadalating paghahain. Kami naway itabuyin ng gagawin namin ito sa pagnanais namin sundin ng loob mo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magtaas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumailin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marakaan siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng dirhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat sa labi ng hindi kamatayan. Kami ay inagaw ng namatay mong anak, sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalamitan, kami nagpupunin sa iyo pagkatigaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanyang kapanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, tinawatan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihan niya iyon, piniabot sa kanyang mga ragala at sinabi,
Tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Hindi kanyang pinagsalamatan. Pinibos niya ang kalis sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito kapag alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila rin mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahanagang Maria ni Nanang Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiunawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagubili ng mga napagagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin
ka sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo, Ang Maria, at ang kapangyarihan at ang kapulihan ng kakailangan. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sinayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Dapat magpatuloy sa iyo. Sa isang salita mo lang ay gagawin na.
Siluhod ko. God our Father, we come to you in our need to ask our protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and extending the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through Christ, to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Saint Raphael the Archangel. Saint Roch. Saint Lorenzo Ruiz. Saint Pedro Calungsod. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Bilang paghahanda po natin sa darating na Ash Wednesday at sa ating sunog sala, inaanyayahan po namin kayo sa may mga lumang palaspas po na nabasbasan ng nakaraang taon. Maaari na po natin itong dalhin dito sa Garden of Prayer mula Lunes hanggang Linggo po. At ang schedule po natin ng sunog sala at misa po para sa Ash Wednesday ay i-announce na lang po namin sa susunod na linggo o pwede po natin itong i-check po sa page ng Garden of Prayer. Muli po, maraming salamat at magandang umaga. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manamig sa napagsaluhan ang kaloob nito sa aming kabubuhay sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal misang ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo at galatigit sa inyong lahat ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sinayin. Magsipo kayo habang ibinagawal ang magbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At sa ating banal na misa, humayti taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.